Sa atong kinabuhi, naadyo'y mga panahon na tanan natong gusto musubay sa atong mga giplano. Pero matingala ka na lang dayon, nakalit lang mao sa bantanan. Mao ni ang storya sa among amigo na si Eric. Maayong adlaw sa tanan. Naka-receive mi og text message sa among amigo na si Eric na nangayo og tabang tungod sa iyang sitwasyon. I-forward na mo ang message sa among mga batchmates ug paspas ang ilang response sa paghatag og financial assistance. Sa amo po nabahin, nag-decide mi na among bisitahon among amigo para pud makumusta namo iyang kahimtang. Before mi niadto sa ila, nagsabot mi sa akong mga barkada na magkita mi sa Kogon ug dinhi na lang pud mi mag-grocery. Namalit mi og mga kailangan niya like pugas, kape, mga dilata, ug uban mga pagkaon, snacks nila, toiletries, ug uban pa na mga gamit na hopefully enough na makasustain up to 1 month or sobra pa. Siguro manggod namo na daganon ang pagkaon para dili na sila magproblema kung unsa ilang makaon sa mga umaabot na mga adlaw. And para ang iyan na lang una-unaon isang iyang source of income in which tabangan po namo siya panitag trabaho. After namo nag-grocery, nibiyahe na dayon mi pa doon sa Claveria. Walang ko lang mga isa pud ka oras ka pa namo na biyahe. Wal gabiyahe pa mi pa doon sa ila, nagstorya-storya mi kung unsa kaluyang sitwasyon sa mga amigo. Matay ang asawa og kalit, nya yang anak kamay pa. Di na mo ma-imagine kung unsa kalisod ya kaagi karon. Dini po na mo na-realize kung unsa kakusgan si Eric. Kay maski pa og grabe kaluoy ang sitwasyon, bati lang gyapon. Mao lagi, nasa uban na tungod sa kalisod, magpaka-responsable na lang dayon. Na feeling nato wala na jud tay pag-asa. Pero samtang buhi pa ta, naa jud pag-asa permi. Sama ra sa gisulti sa Bible, the Lord will not give you more than you can handle. Kung unsa man gani atong giagian na trials, sure ta na makaya nato na og solve. Yang Ginoo naay plano para sa atoa. Maong gipagitana nga sitwasyon. Sa pag-abot namo, gisugat mi niya uban niyang anak. Diri ma-feel namo ang iyang kalipay. Nagibisita gid namo siya. Dili man gud ma-measure kung unsa ka importante ang tao kung gusto gid labangan. Naipakita jud na ang tabang dili lang taman sa istorya. Siguro sobra 10 years pud sukad sa last mi nakita ani niya. Dire, gidayungan namo ang among mga dala padulong sa ilaha. Medyo kamay ra pero okay lang. Sama bitaw sa storya sa uban, bahala gamay basta kay heartily given. Napastorya na the smallest act of kindness is worth more than the greatest intention. So, mao lang importante. Dire, gistorya namo si Eric kung unsa jud ang nahitabo o ngano na ingani sila. Sa una daw, yung asawa nagatrabaho sa ospital while siya naigamay nga negosyo sa merkado. Okay lang panginabuhi, ug kontento pud sila. Tungod sa pag-ampog diskarte, napalit nila ng yuta ug nakapatukod pud sila og ilang balay. Kani daw ilang anak, 15 years daw nila nagipaabot og pinangayo sa Ginoo na matagaan sila og anak. Karon 5 years old na. Bahay na pud siyang negosyo, maayo og dagan customers, dagan halin. Pero pag-abot sa pandemic, napektahan sila. Ug nianam na dayon kahinay, hangtod sa nanirado na lang, kay nalugi na. Dayon 2022, ang pinakasakit sa tanan, namatay ang asawa, tapos 3 years old pa lang ilang anak. Kanina life story, daghan jud makarelate. Sa mga panahon na mawalaan ta og paglaom, ang suporta sa mga amigo ug sa community ang makatabang nato na makita ang pag-asa. Amo ning gihimo na content para maka-inspire pud sa uban na mutabang in one way or another, bahala ginagmay. Para sa amo, helping others is a privilege and an honor. It gives us a sense of purpose. Ug isa pud, ang pagtabang sa uban is not always about sa paghatag og kwarta or material things. Naiuban na gusto lang paminawon sa ilang mga gibati or some good advice. Dili po necessarily na dapat amigo or kaila jud nato ang tao na atong tabangan. This is simply about being human and caring about other people's well-being. So kung naatay higayon na makatabang ta, whether financial, spiritual, or emotional support, tabang ta. Let's be a blessing.
that others need. Kumbate.